sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Eksakto en punto. 6:06. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, 10 ng Pebrero 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita. Lotto sales ng PCSO sumipa ng 38% matapos ipatupad ang mas mataas na minimum jackpot. DepEd inilunsad ang classroom leasing para mapabilis ang solusyon sa kakulangan ng silid-aralan. Impeach PBBM, tuluyan ng ibinasura. Ikatlong impeachment laban kay VP Sara inihain sa Kamara ng grupo ng mga pari at madre. Biker binugbog ng 2 sikyo sa Intramuros, Maynila. Kontrata ng security agency nanganganib na i-terminate. At 70 pulis sa Basilan, sibak sa hazing. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Ito po si Anthony Taberna. Humahabol si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. ayun, sa atin mo ng ACS Good News. Sumipa na mahigit 38% ang lotto sales o benta ng ticket ng PCSO matapos daw pong ipatupad ang mas mataas na minimum jackpot prizes. Mula Feb 1 hanggang Feb 7, 2026, umabot sa 413.8 million ang kabuang benta sa lotto ticket, mas mataas kumpara sa 299.2 million na naitala sa parehong linggo noong nakaraang taon. Ayon sa PCSO, ang paglago na ito ay bunsod ng mas pinalaking starting jackpot sa kanilang mga pangunahing lotto games na nakapag-engganyo sa mga mananaya. Sa katunayan, hindi lang benta ang tumaas kundi pati ang partisipasyon ng publiko, kung saan nakapagtala ang PCSO ng 10.7% na pagtaas sa bilang ng mga tiket na naibenta sa loob lamang ng unang linggo ng Pebrero. Alas 6:09 ang ating oras, inilunsad ng Department of Education ang Classroom Leasing Initiative, isang pansamantalang solusyon kasama ang mga LGU at pribadong sektor upang mabawasan ang siksikan sa mga public schools habang nagpapatuloy ang pagtatayo ng mga permanenteng pasilidad. Pinangunahan ni Education Secretary Sani Angara ang paglulunsad ng programa sa Pila, Laguna, ang unang pilot area kung saan ginawang annex ng Don Manuel Rivera Memorial Integrated School ang inuupahang pasilidad para sa senior high school learners. Ito ang unang pagkakataon, kauna-unahang pagkakataon na ipinatupad ng DepEd ang classroom leasing. Yung mangungupahan, uupa muna gobyerno. Uupa muna ng classroom bilang bahagi ng National Infrastructure Strategy upang masolusyonan ang kakulangan ng silid-aralan sa mga mataong lugar bilang tugon na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos.
Ayon kay Secretary Angara, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatayo ng mga silid-aralan sa buong bansa. Ngunit kailangan ang mga praktikal at agarang solusyon tulad nitong classroom leasing para hindi na maghintay ang mga bata at guro ng ilang taon pa bago makapagpatayo ng mga classroom at magkaroon ng maayos na lugar. Bukod dito, may iwasan ang siksikan, shifting schedules at bawas na oras ng pagtuturo lalo na sa mga lalawigan at lungsod na mabilis ang paglaki ng populasyon. Magandang Yun, ayos initiative ito, yan, innovation yan na kumbachero. Oo, i-annex mo lang. Magkano kaya ang renta? Yun, doon, depende siguro sa lugar, ano? Kala ko pinapakita mo talaga sa akin yung isang buhok mo sa dibdib. May isang buhok kasi. May isang buhok, itinago ko na nga. Nakita mo pa pala. May nakasukaw na isang buhok na dibdib. Nagkakampay na naman ang masama. Ayun, magandang balita yan sa mga estudyante. Talaga. Pero wag ho kayong mag-alala dahil mukhang pinag-iba yung ngayon ng DepEd ang pakikipag-ugnay sa mga pribadong sektor. Ayan, para sumali dito sa classroom program. Gaano kumbachero? 160,000 classrooms. Naku, ang sana, backlog. sana naman ay mabawasan yan kahit na mga 50% man lang, ano? Oo. 50% this year. Kaya yan. Basta nandiyan kasi may mga mayayabang nga eh. Diba? In 28 days. Ayan, Tapos daw po yan. ang isang classroom. Ayan, Kung sabay-sabay ang tirada niyan. Magkakaalaman. Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Naimbagabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Formal nang inaprubahan ng House Committee on Justice ang report na nagre-rekomenda sa plenaryo na ibasura ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y makaraang makakuha ng botong 39 na pabor at 4 na tutol ang mosyon ni San Juan Representative Isabel Maria Zamora na i-adapt ang committee report at ang resolusyong nagdi-dismiss sa mga reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus at ng Makabayan Coalition. Bagamat idineklarang sufficient inform ang mga naturang impeachment complaint, bigo naman ang mga ito na makitaan ng sapat na sustansya. O insufficient in substance. Una nang sinabi ng Malacanang na maging ang Pangulo ay walang ideya sa magiging pasya ng Kamara, ngunit nananatili itong kumpiyansa na wala siyang ginawang anumang impeachable offense. Alas 6:13 ang ating oras. Masantos siya kabwasanad sa kayo namin. Nagbangon kila. Hindi na maaring sampahan ng panibagong impeachment complaint si Pangulong Bongbong Marcos hanggang Enero 26 ng 2027. Ayon kay Batangas Representative Jervil Luistro, Chairman ng House Committee on Justice, ito'y matapos ngang aprobahan ng komite ang pagbasura sa dalawang impeachment complaint laban sa Pangulo dahil sa kakulangan ng sapat na batayan. Nangangahulugan na umiiral na ang 1-year bar rule kaya bawal nang maghain muli ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Samantala, nai-refer naman sa House Committee on Rules ang committee report na tuluyang nagbasura sa mga naturang reklamo. Year prohibition period. So, kumbaga po, January 26. Yes, if it is January 26, when these two impeachment complaints were referred to the Justice Committee, maglalaps ito January 26 of 2027, which means January 27 of 2027, wala nang existing na 1-year prohibition period. Ayun, ayos. Yun na yun. Si Congresswoman Jervil Luistro. Alas 6:15 na ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, matana ka mo, gising na. Nadagdagan pa ang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito na ikatlong reklamo na isinampa na isang grupo ng mga pare, madre at mga abogado na humihingi ng pananagutan
kaugnay ng hindi pa na-liquidate na 612.5 million pesos na confidential funds. Pinangunahan ni Attorney Amando Ligutan kasama ang mga paring reklamador. Ano? Reklamador. Complainants. Di ba yung complainants yung reklamador? Sina Father Joel Sabalia at Joselito Sarabia ang paghahain ng reklamo laban kay VP Sara sa tanggapan ng House Secretary General Cheloy Garafil. Ang reklamo inendorso naman ni na Representatives Laila de Lima at Percy Sendanya nga inaakusahan si Duterte ng betrayal of public trust, graft and corruption at iba pang posibleng impeachable offenses. Ayon kay Ligutan, nakabatay ang kanilang reklamo sa investigasyon ng Committee on Good Government ng Kamara kung saan lumabas umano ang mga impormasyon hinggil sa maling paggamit ng confidential funds ng Education Secretary pa si VP Sara. Isang estudyante na nagbibisikleta sa Intramuros ang binugbog ng dalawang security guard ng Intramuros Administration. Kaagad namang inaresto ng Tourist Police ang Manila Police District ang dalawang sikyo matapos ireklamo ng pananakit ng 17 anyos na estudyante mula Tondo, Maynila. Ayan yung video. Ayan, Naganap ang insidente noong linggo ng gabi sa Riverside Plaza, Mexico Esplanade sa Intramuros. Pinara ng dalawang gwardya ang binatilyo dahil bawal magbisikleta sa lugar, ngunit hindi ito sumunod kaya hinabol at ginulpi Nako. ng dalawang sikyo. Iniutos ni Yorme Isko Moreno na imbestigahan ang insidente, lalo pangat ang mga sospek ay dapat lamang magbantay sa lugar at hindi dapat na manghuli. At lalo na ang manakit pa ng mga nagpupunta ron. Nakatagda namang i-terminate o tapusin ng Intramuros Administration ang kontrata nito sa JSL Security Agency. Magagalit Yung pala magagalit talaga tong si Yorme diyan. Pambihira naman nakita niyo yung grabe, video. Mga katipunero yan Hindi ba parang mga katipunero yung uniforme nila ng mga gwardiya? Ba't kailangan gulpihin ng gano'n? Kitang-kita sa Pakita video. mo nga ulit, Mother. Sige nga. Ayan. Halimbawa, may ganyan, may problema. Dapat i-subdue. Pwede na. Ayan. Pinalukpok sa ulo. Pinalukpok muna sa umpisa Tapos, sinikmuraan ng sinikmuraan. Oo. Pambihira. Ay, sus. 17 anyos? Ayan, ang isang 17, alam na alam ang bata. Bata Sa pa. itsura. Bata pa. Tingnan mo yung itsura ng bata. Pambihira itong mga... kaya... tatamaan talaga kay Yorme to. Lalo na kay Vice Mayor Atienza. Padala nyo nga sa basilan yan doon sa doon sa mga nag-hazing doon. Ayan tinan mo, nakita mo 'yon Napilitan na tuloy. Parang para ako nanonood ng UFC. Yung mixed martial arts. Napilitan na lumaban yung bata. Pinagtulungan ang dami umaawat. Nakalambakan dalaga. Alas 6:19 na ng umaga, magsasagawa ngayong araw ng media viewing. Uy, parang may patay. Parang may patay. Magsasagawa ngayon ng media viewing ang Bureau of Customs sa mga nasamsam nitong illegal na droga sa Manila International Container Port, MICP, Isla Puting Bato, Tondo. So yun ang titingnan. Yun ang titingnan yung Sisilip-silipin nila yan. Ano yun? Pila-pila? Malamang. Isa-isang Tapos, grabe yung droga talaga ngayon. Sa kalalakan. Sunod naman. Ganun din. Grabe droga ngayon. Tapos yung isa lalapit napakabait pa naman ito. No? Ano yan, lamay? Pangungunahan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Katuwang ang PIDEA at ibang pang ahensya ng gobyerno ang aktibidad bilang bahagi ng kanilang maigting na kampanya laban sa pagpupuslit ng ipinagbabawal na gamot sa bansa. Magsisimula daw po ito alas 10 ng umaga. Nakita ko yung container. Mother, papadala ko sa iyo Papadala ko sa iyo yung container. May ginagawa na kahapon Pero sabi nung nagpadala sa akin, sir, for your eyes only. Oo. Kaya lang, hindi ko alam kung sino tinutukoy niyang your.
Oo, baka tayong tatlo yun, ano? Ito daw po alas 10 ng umaga layo ipakita sa publiko ang lawak ng tagumpay ng gobyerno sa pagsabat sa mga kontrabando at ang patuloy na kooperasyon ng mga law enforcement agencies. Yun. Yan ba walang sinasalamin? Wala. Baka dyan, baka nasa iyo yung salamin. Samantala. Sige. Alas 6:21 ang ating oras. Maimbuntag kaninyong tanan, mga Bisaya, matanawa mo diha. Gising na ba kayo? 70 polis na miyembro ng Regional Mobile Force Battalion 14B sa Basilan ang sinibak matapos mag-viral ang video at mga larawan ng hazing sa mga bagong recruit na polis. Naganap ang insidente noong February 6 sa reception rites na nauwi sa hazing ng mahigit sa 100 mga bagong pulis. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, kabilang sa 70 sinibak na Bangsamoro Police ay ang 12 non-commissioned officer na direktang sangkot sa hazing rights. Nilinaw ni Tuanyo na mahigpit na ipinagbabawal ang hazing sa lahat ng training at orientation rights ng PNP. Lamang po tinanggal yung 12 na in-identify. Tinanggal na po ang lahat ng miyembro ng 14B ng Regional Mobile Force Battalion at sila po ay pinalitan o hinalilihan ng miyembro ng 14A. So lahat po sila 70 plus. Sila po lahat ngayon ay administrative unit po. Yeah, po. Ayun, no. Pero yung lalo na yung mga involved dito, yung nakita sa video na Grabe naman. nananakit. Ayan. Ayan, tinan mo yan, no? Sa kami ipinanghataw pa kang batsero, hindi lang kamay eh. Kaya nga eh. Oo. Sa ano ba, sa mukha itinama. Ay. Meron sa mukha, meron Meron iba sa- may sinikmuraan. Ayun, no. Ayun, Oh, yun, sa no. mukha yun eh. Oo. Ayan, yan ang mga, Ayan, mga marka. pasa. Oo. Pasa. Grabe. Yung mismong mga nanakit, yun, dapat hindi na makabalik sa pagiging pulisya mga yan. Oo. Sipin po ninyo ha. Ayan, May kapangyarihan kasi eh. Oo. Oo. At yung mga kasama dyan, kasamang nagsagawa yan, dapat hindi na maging polis, kumbatsero. Oo. Yung iba kasi, sabi, tinanggal. Baka naman, inilipat lang. Oo. Sa susunod, sa ibang lugar manghihazing yun. Talaga, hindi lang hazing. Oo. Pati dyan pala makikita mo, abusado yan. Mabagsik yan sa Mabagsik tao. yan. Oo, sa kapwa niya. Sa kapwa-tao yan. Pwede Kapag- sanang mabagsik sa kalaban. Sa kalaban, no? Oo. Pero pag nakakita ng sibilyan yan, ang tingin niyan lagi, sisikmuraan niya yung sibilyan. Yun ang problema. Kaya General Nartates, General Melencio Nartates Jr., alam niyo na gagawin ninyo. Susunod! Ito, boy! Meron daw pong ganon? Ha? Grabe naman to. Paano nangyari yun? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. Lakyam Yap Sahun 6:23 na umaga. Walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay, dun sa mga taga Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Ayan. Ay, dyan ako nakatira, Yuel sa Bagbag. 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 Baliches. Yan sa Bagbag, yung tirahan namin dyan, Yuel, kumpatsero, nasa gitna ng dalawang sementeryo. Yung sementeryong pangmayaman, yung Holy Cross, saka yung sementeryong pamahirap. Kaya ang ganda yung dyan Bagbag Cemetery. Tahimik na lugar dyan. Tahimik Ang yan. downside lang yan, dead spot. Dead spot.
Wala signal. Dead spot lang. Pero alam mo kung Bachero, yung bagbag, yung area na nung nagkaundoy, yan lang ang hindi binaha eh. Mataas pala yung lugar na yan. Mataas yung pwesto ng bagbag na yan. Kaya magandang umaga. Saka ang mga kalooban ng mga tao dyan, bagbag. Bagbag ang Bagbag ang kalooban. Magandang umaga meron pang isang bagbag ang kalooban na nagtungo dyan, ang grupo ni Sherwin Alfaro. Naghahanap po ng mabibigyan ng limpak na regalo. Kasama na po ang salapi. Ayan. Salapi. Diyan po sa Bagbag, Novaliches, Quezon City. Basta nakikinig kayo ng DZRH. Yan ha. Hindi yung ngayon lang nakinig. Hindi Baka, ayan, may taga DCRH yan. Hindi. Tapos sasabihan, halimbawa nung driver ni Sherwin, uy, makinig ka. Makinig ka at ito sabihin mo. Pag tinanong ka kung ano yung word of the day. Ito word of the day ha. Tapos walang ganoon. Ang paborito mong announcer si Angelo Palmones. Angelo Palmones ha. Sino pa rin si Angelo Palmones. So kung ano-ano pinagsasasabi. Kailangan nakikinig talaga kayo sa DCRH kasi mahiya ka naman, bibigyan ka ng pera, 1,000. Pera tapos saan ka makakapulot ng 1,000 piso? Maglakad ka mula Apari hanggang Hulo. Wala. Tingnan mo kung makapulot ka ng 1,000 piso. At ano ba mabibili ng 1,000 piso? Di ba? Di ba? Ang dami na yan. Marami na. Halos kalahating sakong bigas. Dito, di ba? Humigit kumulang. Depende sa presyo ng bigas. Tagal mong uubusin yun. Yun ang sinasabi natin. Kaya yung totoong nakikinig sa DCRH na nahuhuli ni Sherwin Alfaro na talagang taga-subaybay ng DCRH, kita nyo naman yung kanilang inabot na pakinabang. Talaga. Ito, ang natatandaan kasi natin, madaling tandaan yung pangalan ni Daisy Artista Daisy Artista talaga. Nagmisto lang talaga siyang artista sa dami ng mga tumulong. Ngayon pala kung Bachero, ultimo ang disud. Nagtatanong kung ano pa maitutulong nila sa mga katulad nito si Daisy Artista. So willing po kami. Kanila yung lugar, yung kanila pala talaga yung tubig na kinalulutangan ng kanilang bahay. Teka, Marcoleta, ikaw ba yan? Parang West Philippine Sea. Kasi tubig Sabi ni Sherwin, nung tumapag siya tubig Meron lang styrofoam meron lang tapos nakatagilid yung bahay. Tutulungan na ng gobyerno para maayos yung kanilang bahay. Di ba? Ayan, kaya nga talagang tinan mo na yung pero sabi ng yung sinabi natin kung Bachero na dahil sa pakikinig sa DZRH yung biyaya ay bumuhos sa kanila. Talaga naman. Talaga diba? namang pasensya na kayo, babalikan lang namin yung nakabiyaya na ng cash mula sa DZRH sa 2x2. Tapos meron tayong mga kababayang bukas ang palad na nagparating. Marami din dagdag, Nasa 30 mil din yata yung naidagdag doon sa cash Bukod pa doon sa naunang ibinigay natin. Bukod sa naunang ibinigay natin. Pagkatapos po nun, ang DSWD, pinuntahan po sila ni Undersecretary Yuli Aguilar. Inutusan po ni Secretary Rex Gatchalian at personal na nakita ni Yusek Yuli yung pong kalagayan nila. Kaya yung tulong ultimo sa pagpapagamot, yung trabaho, kumbachero, trabaho na sustainable. Para, ayan po, tingnan nyo po. Ayan, taga DSWD po. Pati yung Pampers niya. Pampers ba yan? Brand yata. Brand ba yung Pampers? Tapos binigyan din pala ng cash ng DSWD. Tingnan mo na yan. Ayan po yung gumaling nga si tatay. Gusto na nga pumasada di ba? Hindi po ba? Yan po yung halimbawa ng pag nakikinig ka sa DCRH, hindi mo akalain. Hindi mo akala mo masaya ka lang, nakakarinig ka lang ng update sa mga balita. Minsan naiinis ka sa amin. O kaya minsan natutuwa ka sa amin. Pero hindi mo mamamalayan yung palang mismong problema mo masusolusyonan sa pakikinig lang sa DCRH. Hindi mo pa hinawakan ang ng iyong kanang kamay. Hindi pa tayo yung marami na hong mga patotoo diyan sa mga nakalipas. Hindi pa ho dito sa DCRH, nasa ibang istasyon pa kami ni Kumbachero. Marami na hong mga patotoo. Marami nang nagpatotoo. May mga bulag na nakalakad. Tingnan nyo na.
isip-isipin nyo po, Oo. mga bingi na nakakita na po. Oh, di ba? Saan ka pa? Dahil Gagaling! lalakas! Pumapagaspas! Yan ang sinasabi natin sa Di ba? Ano pinagsasabi nito dalawa to? Yan po ang aming healing session. Healing session Nanay yun. Jenny, gusto mo bang gumaling? Hawakan nyo lang po Hawakan yung nyo lang radyo ninyo. Ay, Oo. hawakan nyo lang Yung mga radyo nasa ninyo. TV naman, yung iba kasi ang TV mataas. Tulad Mataas. itong TV natin nasa taas. Itapat nyo lang sa direksyon ng inyong television, yung palad. Yung kanang kamay, yung kanang kamay. Wag yung kaliwa, yung kanan. yung ha, yung kanan, kanan. oo. Yan. Tsaka kayo sasabay doon sa Ayan. sinasabi Ayan. namin. Ulitin lang natin yung sasabihin. Ito po yung parang orasyon. Ha? Gagaling! Lalakas! Pumapagaspas! At inuulit natin, bago mo lang pindutin yan, kumbatsero, hindi pa po kami tumatanggap ng mga donasyon. No? Hindi, yung mga gustong magpadala ng... hindi, kasi hindi. ganun sa pag may mga gumagaling, sa sa kasiyahan nila at gumaling sila, nagpapadala ng mga donasyon. Ay, kami po, hindi pa. Hindi pa po kami tumatanggap. Parang may balak. May balak. Alas 6:34. Ay, ang word of the day pala natin ay not guilty. Yun, Ayan. not guilty. Yan po ang ating word of the day. Kung nakikinig ka sa Bagbag na Baliches, yan ating word of the day. Samantala, ACS Balita. tinututukan daw po ng pamahalaan ng patuloy na pagpapalakas ng sektor ng enerhiya para matiyak ang matatag na supply at abot kayang kuryente para sa mga Pilipino. Sa turnover ceremony ng Kaliraya Botocan Kalayaan Hydroelectric Power Plant o CBK sa Laguna, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na sinisikap ng administrasyon na makamit ang pamatagalang energy reliability at affordability, kaya naman lalo pang pinagbubuti ang mga polisiya, proseso at partnership. Ayon sa Pangulo, ang CBK ay kumukuha ng tubig sa upper reservoir gamit ang sobrang kuryente tuwing peak hours na inilalabas naman ito para makalikha ng enerhiya kapag mataas ang demand. These benefits will extend beyond just the grid and create an impact in the lives of our fellow Filipinos. For households, this means fewer power interruptions. For hospitals and schools, it means fewer service disruption. As for our workers and entrepreneurs, it means time saved, productivity gained, and opportunities found and sustained. Indeed, Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Umapila si Police Senior Master Sergeant John Molinido para sa kanyang kalayaan mula sa restrictive custody matapos ituring bilang person of interest sa pagpaslang sa kanyang asawa na si Police Staff Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido at ng kanilang 8 taong gulang na anak na si John Ismael. Sinabi ni PNP spokesman Brigadier General Randolph Tuanyo, naghain ng apela ang kampo ni Molinido dahil sa kawalan ng direktang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa krimen. Ayon kay Attorney Cristobal Rimando, legal counsel ni Sargento John, napatunayan na umanong walang kinalaman ang kanyang kliyente sa krimen, lalo na't hindi rin siya idinadawit ng pamilya ng biktima. Panawagan ni Attorney Rimando, bigyan ng panahon at kalayaan ang kanyang kliyente na makapagluksa man lamang dahil nakulong ito bago pa man makapagluksa. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Latay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. 15 senador
na pawang miyembro ng majority bloc ang lumagda sa Senate Resolution number 256 na kumukondena sa mabagsik at matinding komento ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng Pilipinas kasunod ng mainit na debate at magkakaibang posisyon ng mga senador. Ang kontrobersyal na resolusyon ay sinalubong ng mga balakid sa plenaryo ng Senado matapos questionin ng ilang miyembro ng minority bloc ang nilalaman nito. 2 beses sinuspindi ang sesyon ng Senado dahil sa matinding pagtatalo, partikular sa pagitan ni Senador Kiko Pangilinan at Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ngunit matapos ang 3 oras na interpelasyon ay inaprubahan din ang resolusyon. Binatikos sa resolution ang gaslighting o ang pagmamanipula at mga aksyon ng Chinese Embassy sa West Philippine Sea, kasabay ang panawagan para i-uphold o itaguyod ang soberenya ng Pilipinas. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos por dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta na po kayo? Nasusubaybayan niyo po ba ang mga alitan? Pasensya na kayo at gusto sana naming ibalita sa inyo, puro kaligayahan na lang. Kailangan nating pag-usapan ang mga alitan. Alitan sa pagitan ng mga Pilipino. Ng mga Pilipino. Pilipino sa kapwa Pilipino. Kaya ang China ngayon ay humahagik-gik. Palagay ko nga. Natatawa ako. Ayun, malamang. Tuwan-tuwa sila ngayon sa nangyayari sa atin. Siguro ng China. Yan. Ang dali-dali talaga ikang pagduupin, pagrambulin ng mga Pilipino. Pag-away-awayin ng mga Noipi. Hagisan mo, iitsahan mo lang. Iitsahan mo lang. Magbabagbag na sila. Totoo yan. Kaya pinagagaan natin ang buhay ng mga makakalaban natin. Kung meron man tayo mga makakalaban, ang sabi nga po ng mga magagaling sa military strategy, you divide and you will conquer. Pag-aawayin mo lang sila at easy na. Tapos na. Nakakalungkot pero ganun talaga, hindi naman natin may impose ang ating will, ang ating sarili, ang ating kaisipan sa ating kapwa. Ang pwede lang natin gawin sabihin kung ano yung ating dapat sabihin nang hindi ka tumatapak sa karapatan ng kapwa mo. Yun naman ang ibig sabihin po ng lahat ng naman demokrasya. May karapatan. Kung kung gusto mong hayaan na malayang makapagsalita ng gusto mong sabihin na wala ka namang nang naaayon sa batas. Yes. Dapat ganun ka rin. Ganun din ang trato mo sa iba. Hindi lang ikaw ang may ganung karapatan. Ikaw ba yung nagsabi minsan na sa isang artikulo na iyong sinulat nung sinaunang buhay mo na maaaring kinasusuklaman ko ang iyong sinasabi dahil mali ang iyong sinasabi. Subalit makikipagpatayan ako para masabi mo kung ano man ang gusto mong sabihin. Natandaan mo pala, kumbachero. Natandaan mo pala yan. I will fight to the death your right to speak.
yun naman ang kagandahan ng demokrasya lamang. Meron pang nagsabi yan, we may agree to disagree. To disagree. Spin a win. Yung pala yun. Kaya po mga kababayan, talagang malulungkot ka, especially kung meron ka ng konklusyon. Meron ka ng sariling posisyon, tapos ay maririnig mo kakontra ng opinion mo, magagalit ka rin paminsan pero ito pong pinag-uusapan natin ngayon, especially diyan po sa Senado, ay hindi po tayo dapat magkababag. Ito ang simpleng analogy po natin dito ay basketball. Halimbawa dito sa Pilipinas, Jeric, galit ka kay Abueva, yung basketball player na si The Beast. Busit na Beast, napakawalang yan itong Abueva na to. Lalo pagkalaban yung team mo, napakasalbahin itong Abueva na to. Pero oras na magsuot siya ng jersey ng Philippine team at kalaban niya ang ibang bansa, China, Japan, Korea, you will root for him. Dahil kakampi mo siya dapat, dahil iisang bansa tayo. Talaga, iisang bangka tayo. Dapat ganun po ang ating pagting. Dito, nako, hindi lang siguro hagik-gik Talaga. Baka sabay-sabay na... Baka iniihit ng tawa at sumasakit ang tiyan. Katatawa ng China. Sa nakikita. Yung panonood lang nila siguro doon sa Senado kahapon. Palagay ko kutakot-takot na popcorn at binusang maisang inubos nila sa panonood Mario Joseph. Nanang ko po. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ang pinag-uusapan dito yung tungkol sa nag-umpisa yan, kumbatsero, doon sa isang sinabi ni Senador Rodante Marcoleta. Ang sabi niya siya taken out of context. Taken out of context. Meron ba tayo nung video nun? Ito po yung CA confirmation hearing po ito ng mga military officers. Nagtatanong po siya sa mga military officers na nakasalang for confirmation. Sabi po ni Senator Marcoleta, I was taken out of context. Hindi ko sinabi yan. Usong-uso AI ngayon. Teka, baka AI itong papakita natin na to Are you sure? Sabi kaya pwede rin naman na may nasabi siya pero hindi yun yung pakahulugan. Kahulugan. Na kanyang sinasabi. Pakinggan po natin itong portion na to. Hindi to kabuuan dahil sa masyadong mahaba yun Pero ito po yung sabihin nating puso ng pinag-aawayan sa panahong ito ng mga mambabatas natin at sumali na ang marami nating mga kababayan. Senator Marcoleta, take it away. Magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa. Kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Tingin ko buo na yun complete thought, hindi lang isang sentence yun yun kung ano yung konteksto ng pagkain, maliban na lang baka may iba kang pagkakaintindi kumbatsero. Yun na rin, yun na nga yun malinaw naman kaya yung nag-speech kasi si Senator Marcoleta kahapon sa Senado at pinapaliwanag niya yung kanyang sarili at hindi raw niya sinabi na i-give up o ipamigay ang Kalayaan Island Group. Mamaya po, kausapin nga natin ang mismong mayor ng Kalayaan. Sige nga. Mayor ng Kalayaan, Palawan. Mayor Billy, sandali lang mag-unload lang kami ng commercial kasi baka magalit yung China. Yung China man namin dito, si Het Chan. Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jelom Tang, Lakyam Go Chap Sahun. 7 minuto na lang, alas 7 na.
Tonying at ka Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Ay, Engineer Tony Nanggel at Tito Fred, Tita Loli sa New York, USA. New York. Magandang anong oras ba ngayon? Magandang gabi. Magandang gabi sa New York City. At masantos siya kabasan at naimbag nga bigat kay admin Loris Galian ng NIA. Eddie Galian pala ng NIA na nakasalubong ko sa isang mall no isang araw. Aba, kalat-kalat sa mall. Sabi na natin, kumbachero, si Mayor Beltsasar Alindogan. Mayor Billy, magandang morning! Si Katunying po, saka si Ka Jerry, kumusta po kayo? Okay lang po. Nasa tuloy-tuloy lang po sa ating paglilingkod sa Bayan ng Kalayaan. Magandang umaga po, Katunying at Jerry. Teka muna, umaga din sa taga-subaybay. Interesado lang kami, Mayor Billy, dyan po ba sa Kalayaan, naririnig po ba ang mga istasyon ng radyo ng Pilipinas dyan? Oo nga. Ay minsan po ay nakakaabot naman po, minsan din po hindi. Pero dahil po tayo ay mayroon pong internet doon, ay nakasubaybay din yung ilan sa inyong programa, Katunying. Minsan po kasi ako'y napadpad dyan sa Palawan. Nagulat ako, Mayor, minessage ako ng Globe. Tapos ino-offera na ako ng roaming services ng China. Oo, yes. May ganun po yun. Na-experience rin ba yun? Lalo na po sa biyahe namin, papunta na doon sa Pag-asa, bago po makarating ay mayroon ng mga text messages. Welcome to the territory of China. Malakas ang signal nila. Malakas ang signal. Pero ngayon, Mayor, andyan ba kayo sa Pag-asa mismo? Sa ngayon po, nandito po ako sa Puerto Princesa. Okay. Alam niyo po ako ni Kajere, dito po yung ating opisina ng Kalayaan sa Puerto Princesa po. Ganun pala. Para may idea lang yung mga kababayan natin, gaano po ba karami ang tao dyan sa Kalayaan? Sa ngayon po ay mayroon more than 400 na population. Kasama po yung mga bata actual po na nandoon sa Barangay Pag-asa sa Kalayaan. Barangay Pag-asa. Ang habitable po ay yung Pag-asa. Yes po, yung Barangay Pag-asa po, yun ang pinaka-kapital ng Bayan ng Kalayaan. Yun po ang mayroong existing community po. Gaano katagal na po may umiiral na komunidad doon? May eskwelahan, may pulis, may at iba pa? Nagsimula po yung pag-settle ng yung settlement doon ng ating civilian noong 2002 ng panahon ng dating Mayor Manquez. At ang school po nagsimula noong 2015 sa panahon po ni dating Mayor Bitonon. At ngayon po mayroon na po tayong more or less mga 110 plus na estudyante grade 1 to grade 12. Grade 1 to grade 12 na. Dumadami na. Yes po. Yes po. Ang mga nakatira po diyan ay mga native talaga ng Pag-asa o mga dayo lang po, asawa ng sundalo o ano po? Sino po sila? Mula po dito sa Mainland Palawan, pero galing po rin sa iba't ibang probinsya. At ang ilan po ay pamilya ng dating na-assign na ng mga sundalo doon. Nagustuhan. Mayroong Bicolano, may Bisaya, may Cebuano, halo-halo po. Ano ang karaniwang hanap buhay doon ng mga sibilyan? Pangingisda po. At yung ilan nating mamamayan, mayroon po silang munting tindahan, sari-sari store. At ang ilan naman po ay empleyado o contract of service ng bayan ng munisipyo. Ng pamalaan. Opo. So ang na-imagine, ito pinapakita po namin ang itsura po nung lugar kasi ang aming reporter na si Edniel Parosa nakapasyal na rin po pala diyan minsan. So, meron pong naka-base na military diyan po sa Pag-asa? Yes po. Meron.
Yung sinabi yung 400, hindi ho kasama na doon yung mga destinong sundalo? Hindi pa po kasama at ganon din po yung mga construction workers ng ilang mga contractor na gumagawa ng proyekto natin sa Bagasa, sa Bayan ng Kalayaan. Dapat pala maglagay ng Jollibee dyan no? Para lalo makita nila na... Maganda ho ba yung, pwede bang may maganda bang beach dyan na magandang paliguan, yung pwede kaming magpagulong-gulong sa buhangin. Sa buhanginan, tapos pag medyo uminit-init ng katawan, magdadive na, lanang ganun po. May ganun baka pwedeng i-develop na area nung isla? Yes po, napakaganda po ng beaches natin sa Pag-asa at yung ating coral reefs malapit na Bahura. At mayroon po tayong identified na para sa turismo po. Mga gaano kalayo po, katagal ang biyahe from mainland, Puerto Princesa? From Puerto Princesa po, dahil medyo paikot siya, dadaan ng dulo ng Barangay Buliluyan, sakop ng Batarasa. Batarasa. 18 hours po, at least 18 hours from tagal pala, po, direkta to Pag-asa Island, around 30 hours po. Matagal pala, ano? Pero baka... ay medyo 9 knots lang or 10. Kahit to speedboat ang gamit? Medyo mahirap po kasi malayo at malalayo po yung isla na pala kalayo yun. Limitado lang po ang consumption ng speedboat. Pero meron po kayong airstrip diyan. Sa Pag-asa po, mayroon po tayong airstrip. Yan po ay natapos na yung concreting na pinupunduhan ng national government. Mga gaano kalaki po ang eroplano na pwedeng lumapag dyan? Opo. Yung atin pong C-130 po. Ayos pala. Pwede pala nga bumiyahe ang Philippine Airlines yan sa Cebu Pacific. Oo nga. Limitado lang po yung cargo ng C-130 kasi hindi naman po ganon kahaba pa yung ating yung runway. Airstrip doon. Yung runway. Ganon pala, ano. So, kung wala hong biyahe ng wala pa hong sumubok diyan na yung may eroplano dati na yung seaplane. Pwede ho ba diyan? Wala po, pero mayroon naman po minsan nagabiyahe yung mga 6-seaters, 8-seaters yung na katulad po sa atin sa Air Force, mayroon ng mga flight ng mga maliliit maliban sa C-130, C-295, 212i. Opo. So, kung ikukumpara po, ang laki yung isla po ng yung Pag-asa mismo, kung ikukumpara sa kailan ba kayo uling napunta dito sa Manila? Saan nyo ikukumpara? In terms of siguro diameter na lang, nasa more or less 38 hectares ang lawak ng Barangay Pag-asa. 38 hectares. Hindi ganong kalaki, hindi talaga ganong kalakihan, ano? Yes po, hindi po ganong kalaki po. Hindi ganong kalakihan. So ang mode of transportation pag nandoon na, may mga tricycle po ba diyan? May mga jeep, may motorsiklo? Ang mode of transportation parang lakad lang po. Lakad. Ngayon po, mayroon namang ilang sasakyan, may tricycle, motor, bisikleta, ganun po. May bisikleta. Tapos may kuryente po, may signal ng internet, ganun. Meron, China, yes po, mobile. mayroon na pong internet tayo. Matagal na po kaming may connection ng Smart at dumating na rin yata doon yung mayroon na rin Starlink. Provided din ng ating ng DICT. Mayroon po, may connection. Pwede ho bang mag-island hopping sa mga katabing island? Isla, sa Kalayaan Island Group. Mayroon po sa T1, K2, mayroon pong Bahura na malapit, mayroon pwedeng wala namang isla o island na malapit sa Pag-asa except yung pinakamalapit pang Pag-asa
na sakop ng ating ng Palawan ay ng Pilipinas ay ang Lawak or Likas or Panata, Kuta. So kayo po bilang alkalde, ini-encourage niyo po ba ang turismo diyan po sa lugar ninyo? Yes, isa po sa talagang pinaka-trust ng LGU ng Kalayaan ay ecotourism. Ecotourism. Hindi pa lang po namin na-establish at dahan-dahan po namin piniprepare, lalo na ihanda namin yung mga facilities at kailangan yung para makapag-accommodate ng kahit limited lang na tourist. Magkano po ang budget ninyo, annual budget ninyo dyan, Mayor? Sa ngayon po, ang era namin more or less nasa mga 168 million po. 168 million. Nung nag-umpisang mayor kayo, pang ilang term nyo na po ba? First term ko po as mayor, previous po, last 3 years ay vice mayor po ako. Pero nag-serve po ako sa Bayan ng Kalayaan na bilang municipal administrator sa ilalim ng 2 mayor. So malaki na rin po pala itong budget ninyo, 160 plus, ano? Oo, pagpasok ko po 2008, around nasa 40 million lang po yata. Tinan mo na, ang laki na ng in-improve. Pero mas marami pang pondo ang kailangan para ma-develop. Pero Mayor, kaya po kami napatawag, bagamat gusto rin namin kumustahin po kayo at ating mga kababayan dyan. I'm sure naririnig nyo yung mga bakbakan sa Senado na nabanggit po ang inyo pong bayan, municipality. Ano pong nararamdaman ninyo dito po sa issue ngayon? Medyo actually po na nakakalungkot at medyo nasasaktan din po tayo bilang punong bayan at higit sa lahat para sa aming mga mamamayan na mayroon mga ganitong nangyayaring parang hindi pagkakaisa ng pananaw ng ating mga senators at ilang mga opisyal ng gobyerno, lalo na involved sa diplomatic relation at ibang mga tungkulin na nasa iba't ibang mga tungkulin po. Nung si Senator Marcoleta particularly, napakinggan niyo po ba yung buong diskurso niya tungkol dito? Ano po ang naging reaksyon po ninyo? Nanonood po ako at medyo na-open po tayo, pero yan po ay natural lang, no? Parang karaniwan na pagpalitan ng puro-puro sa Senate. Kami po ay bilang lingkod bayan, ako naman ay nakapokus lamang papaano namin mapaglingkuran ang ating mga mamayan ayon sa mandato ng local government code, i-promote, itaguyod yung kanilang kapakanan. At inaasahan po namin na sana ay matim, no? Medyo maglaylo ang mga issues. Ang importante po ay magkakaisa, bagamat personally hindi ako sang-ayon sa pananaw ni kagalang-galang si Senator Marcoleta. Kami po, ako bilang lingkod bayan at punong bayan ng Bayan ng Kalayaan, mas focus namin ang aming atensyon kung papaano itaguyod ang kapakanan ng mamayan at hiniling din po namin mas mabuti po at maganda na ang marinig namin ay pag-usapan paano makapagdala ng higit pang development sa ating kabayan. Yun ang pag-usapan dapat Hindi pero kayo mismo ay naninindigan at naniniwala at naninindigan na parte ng Pilipinas yan, sa atin yan, nasa loob ng exclusive economic zone yan. Yes po, yan po ay pinapaliwanag na ni Commodore Tariela, pinapaliwanag na po sa ilang diskurso sa forum ni Justice Carpio, at naniniwala po ako at pinatayuan natin kami na mismo na ang Bayan ng Kalayaan na nag-iisang bayan sa West Philippine Sea ay atin at sakop ng Pilipinas. Opo. Sa ang kailangan ay imbis na usapang i-give up ang
ang kalayaan ay i-develop ito, Mayor. Yes po, yun po ang mahalaga. Hanggat magkakaiba man sila ng pananaw, pero mas mahalaga po, hindi matabunan, no, ma-overshadow yung issue tungkol sa tinatawag natin dyan mga diplomatic issue. Kami ay focus na sana naman ay hindi huwag makaligtaan na mayroon tayong community na naghihintay at nanirahan doon, naghintay ng talagang tulong o anumang development o patatagin pa yung kanilang pamumuhay doon, kabuhayan. Baka may mensahe kayo kay Senator Marcoleta at iba pa na may mga kapareho po nilang ng paninindigan. Mayor. Yes po. Sa kay kagalang-galang Senator Marcolita, alam ko po na may kanya-kanya tayong mga pang-unawa o interpretasyon sa sitwasyon sa West Philippine Sea, particularly kung paano i-address ito. At ito naman ay pinagtibay na ng 2016 arbitral ruling ng RA 9522, ng RA 160/424 na ang West Philippine Sea ay sa teritoryo ng Pilipinas. Ang atin pong hiniling, kung mayroon mang pong mga pag-uusap tungkol dito, ay siguro medyo i-control natin yung temperament natin at i-focus yung ating energy kung papaano natin ma-develop ang particular yung bayan ng Kalayaan na yan po ay hindi lang Pag-asa ang ating kailangan fokusan. Mayroon pang mga features dyan na sa atin sa loob ng ating teritoryo ay magkaisa po na mabigyan ng focus o pupunduhan upang malidevelop pa natin. At sa mga senators, kay Senator Ping Lacson, kay Senator Pangilinan at ilan pang tumatayo na ako naman ay sang-ayon din sa kanilang paninindigan. Higit na ako bilang punong bayan ng Kalayaan. Maraming salamat po na hindi nyo kami nakalimutan at ipinaglalaban din ninyo ang ating karapatan sa West Philippine Sea, particular sa bayan ng Kalayaan. At sa ating mga tagapakinig, nais po namin ipabatid sa inyo, baka hindi po ninyo hindi kayo aware, mayroon pong nag-iisang bayan sa West Philippine Sea na sakop ng probinsya ng Palawan. Ito po ay ang bayan ng Kalayaan at mayroon po tayong community doon sa bayan na ito. Ito ay yung Barangay Pag-asa. Maraming salamat po. Nawa po magtulungan po tayo, i-focus po natin. Baka gusto niyo mangumbida, ng mga mambabatas niyo, mga senador. Go ahead po. Yes po. Lalo na po si Senator Marcolita. Kung makapasyal po kayo, katulad ni Senator Ping Lacson, ni Senator Estrada, Senator Tulfo, ang ilan nating mga senator ay nakarating na po doon. Baka naman maunawaan niya at magkaroon siya ng grasp talaga sa totoong actual na kalagayan ng ating mga mayan doon sa Pag-asa. Opo. Panghuli na lang, Mayor, nabanggit ninyo kanina ang development. Kung kayo ipapipiliin, ano bang gusto nyong papondohan dyan na proyekto para medyo maramdaman ang development dyan sa inyong bayan? Patuloy din man po ang aming pagpadala ng request dyan sa Senate, sa House of Representatives. Mga representation namin, ginagawa po namin. Ang higit sa lahat, ang hinihingi namin ay actually wala kaming reliable na sasakyang pandagat. At siguro yung mga malalaking project na hindi kayang punduhan, may request kami pending sa Senate katulad ng multipurpose evacuation center. Sa Pag-asa lang po yan. Yung siyempre yung port sa iba't ibang picture para talagang malagyan din po natin ng dahan-dahan ng community. Hindi ho kalakihan flood yan. Control. Flood control. Gusto niyo ba flood control project?
Sana kung mayroon ng plus doon, baka mag-request ka. Sa laki ng pondong inilaan sa mga flood control, sa inyo siguro, yung multipurpose. Dali-dali nun. Unmade lang nun, Mayor. Oo, kayang-kaya yun. Totoo po yun, nakakalungkot po. Pero siguro, ngayon naman po ay nakita namin yung pagpapadala ng suporta ng national government. Yes. Marami na tayong mga proyekto doon na malalaki na tinutulungan na pinupunduhan ng national Maliit government. lang ang populasyon eh. Yung 400 plus na yan, kumbatsero, sigurado, libre na lahat yan. Libre eskwela, libre edukasyon, libre ang gamot, libre ang medical care. Kung may doktor, Dapat, may doktor ba kayo dyan? Yes po, official lang yung ang assignment ng doktor doon. Ang doktor ngayon na pumupunta, nag-i-stay ng ilang buwan ay mula sa Philippine Coast Guard. Pero nagko-coordinate kami sa provincial government na mabigyan kami ng doktor to barangay. So, yung ating mga community doon, residente ay mayroon kaming rice subsidy na 10 kilos sa isang buwan. Tinan mo na. Parang gano'n na, parang libre halos. Libre halos lahat. Okay. Masarap po ba mga seafoods dyan sa inyo? Marami po. Meron ho bang mga lobster, mga ganon? Mayroon po. Talaga naman. Pwede. Baka kailangan nyo pa ng mga dagdag na tao dyan, ha? Mag-e-export kami ng tao dyan sa inyo. Medyo limitado lang po, Katunying, at yan kasama sa pinapag-aralan yung capacity ng isla. Okay. Mayor, Thank you, Mayor. Mayor Billy Alindogan ng Kalayaan, Palawan, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po, Katunying. Magandang umaga. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Meron pala tayong DZRH Palawan na naririnig din dyan sa Kalayaan, Kumbatsero. Itong DZRH Palawan 693 Ayan, kilohertz. meron pala, no? Na meron pong Chinese translation. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kumbatsero, pagbilis ang usapan, parang walang katapusan yan. Ang hirap pa, yung iba-ibang babayaran mo, iba-iba pupuntahan mo, iba-iba ang due date, kung saan-saan ka talaga mapapadpad. Oo nga, kumbatsero, sayang ang oras, sayang ang pamasahe, no? Pero ngayon, hindi na kailangan yan. Meralco, current or overdue, pati PLDT, Signal, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Lahat ng yan ay nasa bayad centers, bayad agents at bayad partners na malapit sa inyo. Napakagaling naman yan, ano? Kaya, Director Dennis Ayag, kainam-inam nitong bayad center, isang lakad lang, bayad na lahat. Tipid na nasa pamasahe, tipid ba sa oras, yan ang practical, yan ang diretso serbisyong hindi ka na paiikot-ikutin. At kung bayad ang pag-uusapan, yan yung dating bayad center. 28 years na kumbatsero, nakaagapay ng mga Pilipino sa mga bayarin ang bayad center. Kaya basta bills payment, piliin mo ang tatak na matagal na, tatak bayad, supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit. Sa ulo ng ating mga paunahing balita, Senado inaprobahan ng resolusyon na kumukundina sa matinding pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng gobyerno. Mayorya ng mga Pilipino naniniwala na kayang tugunan ng gobyerno ang iba't ibang pambansang issue ayon sa Okta Research Survey. Pangulong Marcos biyaheng Amerika sa Marso para dumalo sa UN General Assembly.
Opisyal ng Davao PNP natagpo ang patay sa loob ng quarters ilang oras bago ang command visit ni PNP Chief Nartates. Checkpoints gun ban ipatutupad sa 8 lugar sa Antipolo mula Pebrero 12. At PNP na alarma sa tumataas na kaso ng bentahan ng sanggol online. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Barangay Balita. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! May nanalo na sa Barangay Bagbag. Novaliches, Sherwin. Go, go, go! Yes, Adory at Jerry, dito nga sa Barangay Bagbag sa Novaliches, makikita mo naman, maaga pa lamang napakahaba na ng pila ng mga sasakyan. Ito palabas dyan sa may main highway, sa Quirino Highway, dito sa Novaliches. Dahil may ginagawa ng NLEX connector at doon sa may subway, dito sa may bahagi nitong Katipunan Road. Dito yan sa may Barangay Bagbag. At itong mga sasakyang ito nanggagaling na dyan sa may bahagi ng Goodwill, ng San Pedro. Tinan mo yung bahay ko dyan. Sherwin, dyan ako sa Goodwill. Goodwill Homes 2. Sa may Goodwill ka ba? Goodwill Homes 2, oo. Yeah, dito lang yun. At dito ka na dadaan siguro na Traffic. dahil napakatindi ng trapiko. Dahil madilim pa lang kanina, makikita mo na napakahaba na ng pila ng mga sasakyan palabas nga. Dito nga sa may Quirino Highway. At hanggang ano na yan, doon sa California, America, ang pinakadulo nito. Iba kami. Ang dulo nito, California. California yan eh. Oo, ang layo. Pero eto talagang maswerte ngayong umaga, hindi na matatraffic. Dahil tignan mo naman, na-traffic kami, hindi na kami umusad. Dito na kami. Yan dito na kami humimpil. Hindi na kasi makakapasok eh. Pero ito talaga matindi. Dahil palagi nakatune in sa DZRH si tatay. Pangalan nyo? Romulo Villamor. Si tatay Romulo Villamor. Palaging naka-DZRH ang kanyang cellphone. Ang pinanonood mo palaging 2x2. 2x2. Ayan, 2x2. Sino pa ba ito mga-announcer tuwing umaga? Si Anthony Taberna at Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha, ito meron kang 1,000 pesos. Maraming salamat. Thank you, Anthony, Jerry, Tatay Romulo. Thank you. Pangalan niyo, Tatay Romulo. Dati siyang baker. Tignan mo yung kanyang pang-bake. Nandito na sa labas. Inalugi daw. Ay, ganun. Niluluto niyang pandesal, nagiging matsakaw araw-araw. Pambihira. Bakit? Ang sarap pa naman ng pandesal dyan sa malapit sa kanto. Hindi na kayo nagluluto. Wala na po. Wala na. Wala nang puhunan. Puhunan, pambihira. Ayan, sakto. Yan, hawak nyo, may pambili ng harina. Ayan, pwede na. Bagong batch ng matsakaw. Pero dapat masagot nyo muna yung ating word Sabi of mo the day para sabi magkaroon mo kay ng... tatay, pwedeng huminga ha? Hindi gumagalaw. Hindi gumagalaw eh. Dati ho ba kayo estatwa? Ayan. Galaw. Pwede ka mo sumayo siya. Nervous eh. Ay talaga kumilos. Nagpe-freeze. Nagpe-freeze. Kailangan masagot yung ating word of the day para manalo kayo yung ating medium component. Not guilty. Ayun. Hindi guilty. Dahil not Kinakabisado pa. Baka daw makalimutan. Dahil nakakuha niyo ating word of the day. Ito meron kayong DZRH medium component. Hatid sa atin ng Astron Appliances. Alagang Astron, alagang maasahan. Available sa inyong mga Suki Appliance Store nationwide. Alagang Astron, alagaan ka. At hindi lang yan, dahil malapit ang Chinese New Year, meron din kayong Chinese New Year Medianoche Basket. Hatid sa atin ng ACS at ng DZRH. At ang pinakabago, pinakamalaki, pinakamabango, ang Pride with Fabric Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula 2 kilo. Kaya kahit gano'ng karami labahan nyo, ubos yan. O yan, yung mga labahan nyo, laban nyo ulit gamit ang Pride with Fabric Conditioner.
Maraming salamat po sa DCRH. Thank you, Tatay Romulo. Good morning. Maraming salamat at syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DCRH. Baka na susunod natin winner sa DCRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Battle Faro DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. Oras po natin. Chitiampo, 7:30 na ng umaga. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. This time. PNP laban sa 30 individual na nasangkot sa iligal na pagpapaampon at pagbebenta ng bata simula noong 2024. Sa ulat ni Brigadier General Maria Sheila Portento, hepe ng PNP Women and Children's Protection Center, aabot sa 21 batang biktima ang nailigtas ng pulisya sa loob ng nakalipas na 2 taon. Sa datos ng WCPC, kapansin-pansin din ang mabilis na pag-akyat ng bilang ng mga operasyon, bagay na nakakaalarma dahil simula pa lang ng Pebrero ay 6 na operasyon na ang kanilang naisagawa. Partikular na tinukoy ni General Portento na dahilan nito ang talamak na paggamit ng social media at online platforms, kaya mas madaling makapagtransaksyon ang sindikato. Iniutos ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang masusing investigasyon sa kaso ng isang police colonel na natagpo ang patay sa loob ng kanyang tanggapan sa Davao Police Region Office 11. Natuklasan ang bangkay ni Lieutenant Colonel Diosar Almaza, Acting Chief ng Davao Logistics and Research Development Division, sa loob ng kanyang tanggapan ilang oras bago ang pagdating ng PNP Chief para sa kanyang command visit. Patuloy ang investigasyon sa kaso ng opisyal at kabilang sa posibleng anggulo ay suicide dahil nakita itong umaagos ang dugo mula sa kanyang baril habang nakaupo sa puting silya. Ensure na makuha yung mga pieces of evidence doon to show that hindi tayo nagkulang in the conduct of investigation, no cover up, no whitewash. Tignan natin kung anong nangyari. Okay? Si PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. Nakatakdang lumipad patungong Amerika si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa pulong ng United Nations sa darating na Marso 8 hanggang 11. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dadalo ang Pangulo sa opening ng 70th session ng Commission on the Status of Women. Inaasahan ding magbibigay ng mensahe ang Pangulo sa isang special session ng UN General Assembly. Bukod dito, makikipagpulong din ang Presidente sa UN officials bilang bahagi ng partisipasyon ng Pilipinas sa multilateral discussions. Ang nakatakdang working visit ng Pangulong Marcos sa USA kasunod ng pagkakaroon din niya ng diverticulitis na dahilan kaya hindi siya nakasipot sa ilang public events sa loob ng 2 linggo. Magpapatupad ang COMELEC ng gun ban at maglalagay ng mga checkpoints sa 8 barangay sa ikalawang distrito ng Antipolo kaugnay sa gaganaping special election sa March 14. Ang election period ay tatakbo mula February 12 hanggang March 9. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ang gun ban at checkpoint sa panahon ng election period ay ipatutupad sa mga barangay ng Calawis, Kupang, Dalig, Inarawan, San Jose, San Juan, San Luis at San Roque. Ang sino mang dadaan sa nasabing lugar sa District 2 ng Antipolo na may bitbit na baril ay kailangang may special permit mula sa COMELEC. Mayorya ng mga Pilipino ang tiwala na kayang tugunan ng pamahalaan ang mga pambansang issue. Sa tugon ng masa survey ng Okta Research, 55% ng mga respondent ang naniniwala pa rin sa kakayanan ng gobyerno na aksyonan ang mga kinakaharap na hamon ng bansa. Ang pinakamataas na rating ay mula Visayas na may 68%, sumunod ang Mindanao na may 58%. Samantala 20% naman ang nagsabing wala silang tiwala sa kakayanan ng pamahalaan na solusyonan ng mga problema ng Pilipinas, habang 25% naman ang undecided. 6 sa kada 10 Pilipino ang naniniwalang hindi pinakikinggan ng mga politiko ang kanilang hinaing. Sa pinakahuling survey ng Okta Research, 61% ng mga respondents ang nagsabing hindi
pinapahalagahan ng mga nahalal na opisyal ng sa Kongreso at lokal na pamahalaan ang kanilang mga pananaw at saloobin. Nasa 31% naman ang nagsabing nararamdaman nilang pinakikinggan sila habang 9% ang undecided. Nilahukan ng 1,200 registered voters ang nasabing survey na isinagawa noong December 3 hanggang December 11. Inaprubahan na ng Senado ang resolusyon na kumukondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng Pilipinas kaugnay sa usapin ng soberanya at maritime rights. Bago ito, dumaan muna sa mainit na debate ang naturang kontrobersyal na resolusyon. Makaraang questionin ng ilang miyembro ng minority bloc ang nilalaman nito. Partikular na nagkainitan. Meron ba tayo nito, Mother? Yung kay Senator Kiko Pangilinan at saka yung kay Senator Alan Peter Cayetano. Baka meron, isingit na natin dito. Ngunit makalipas ang ilang oras na interpellation ay naaprubahan din ito ng Senado. Ang nasabing resolusyon ay pagpapatibay din sa sovereign right ng Pilipinas na igiit at depensahan ang claims ng bansa, partikular sa West Philippine Sea, alinsunod sa international law. Pagka ready na, pasok natin yung bangayan ni Senator Kiko at Senator Alan Peter Cayetano. Take it away, RH-TV. Mr. President, that is his interpretation? No. Bastos yun. No, that is your interpretation. No. So if I ask them now... Mr. President, we beg to disagree. Can you show the slide? Mr. President, we beg to disagree. The Department of National Defense has issued a statement condemning China's remarks, Mr. President. No, we're not talking about... Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says... It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you? Mr. President... Mr. President, dito ba sa... Let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put a meme? No, it's not about China. It's about decorum. You're comparing apples Mr. and President, oranges, no, Mr. no, no, no. President. You are simplifying what is a complicated... Matindi, no? Matindi sa Senado. Ang sumingit na lang si Presiding Officer Ping Lacson, ano? Umawat! Talaga. Samantala, iginit ng isang security analyst na malinaw na sumasayaw sa tugtugin ng China ang ilang senador. Ayon kay Professor Renato De Castro, isang international studies expert at dating consultant sa National Security Council, maaring may kumpas ang mga pro-China statement ng ilang opisyal ng Pilipinas. Git ni De Castro, konektado ito sa Wolf Warrior strategy ng bagong Chinese Embassy kung saan ay inaatake nito ang ilang personalidad sa bansa sa halip na maging diplomat at pag-uusapan ang territorial dispute. Kapansin-pansin din anya kasabay ng pagiging agresibo ng Chinese Embassy ay ang pag-question ng ilang mambabata sa posisyon ng bansa sa West Philippine Sea. Naniniwala si De Castro na layo nitong lituhin ang publiko sa claim ng gobyerno kahit malinaw na may hatol na ang International Tribunal sa ating exclusive economic zone. Obvious, tignan mo natin. Meron na nga akong kasabihan. Ako ay isang Tagalog. Ang isda ko nahuhuli sa bibig. Di po ba? Sumasayaw ho sila sa tugtugin ho ng mga Chino. Yan o si Professor Renato De Castro. Malalim magtagalog to si Professor, ano? Ano daw, ang isda ay nahuhuli sa tugtog? Pinaghalo. Pangunahing balita. Susunod! Tito Boy! Oy, Giselle Ricafort, standby. Kayo na susunod at kasama si Boy Gonzales. Sandali po lamang, oras po natin, Chityam Shap Sihun, 7:44 na umaga. Ay, General Tapalya, magandang morning, Kuya Toy B. Naku, namimiss na raw niya yung healing session natin, kumbatsero. Oo nga pala. Sige, sa mga susunod na pagkakataon, pero inuulit natin, ha? Inuulit po namin, hindi pa po kami tumatanggap ng anuman, kahit anumang donasyon. No? General Sam Sagun, magandang morning. Kasama niya pala ngayon, kumbatsero. Si Apo Jungle. Si Apo Jungle, pambihira. Tingnan mo nga, si Apo Jungle ng Peace Camp. Mga
nakahuli na ba kayo ng baboy ramo? Mukhang 10 taon. Mukhang sumuko na kumbachero. Sabi niya, mahina na ang mata at tuhod, ngunit patuloy na nagtuturo ng jungle survival. Ayun. Oy, isang maulang umaga daw from Iloilo. Mayong aga, mga taga Iloilo. Ay, nga pala, mga taga Aklan na matindi rin ng baha dyan. Pati sa Mindoro. Ay, grabe mula southern Tagalog hanggang Mindanao, yung northern Mindanao, kumbachero, tinamaan. Grabe naman. Mula sa Basyang hanggang Shear Line. Engineer Tony Nanggel, nakikinig daw sila nila Sister Ate Loli at brother-in-law. Tito Fred. From New York. Abo, tingnan mo nga umuwi nga naman. daw umuwi Oo, at kumakanta ng New York, New York. Start spreading the news. RD Dennis Ayag, mag-ingat po kayo dyan ha. At saka balitaan nyo rin kami kung may mga damage sa infrastructure. Dahil po dyan sa mga matitinding mga pag-ulan at baha sa area po na yan. At ang Gina Yang, kumusta ba si Kurt? Nagtitimpla na ba ng gold leaf tea? Yan. Ay, good morning din kay BCDA President Jake Bingkang. Mr. President. Mr. President? Mayong, ano ba, maupay nga aga. Ay, ano ba yung kanila? Saan ba siya? Tagasang ka. Tagasang. Mayapayabak po. Kapampangan daw, Kapampangan. Mayapayabak po. Abe. Ay baka dapat nyo nang palitan yung bubong na inyong mga bahay ha. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherylum pre-painted ka na. Kuya Edwin ko, happy birthday! At ang bagong Senate Secretary, si Kong Dong Mendoza. Kong Dong Mendoza, bagong Senate Secretary. Wala ba tayong kape dyan? Dahil ikaw na ang Senate Secretary, siguro naman required na ang kape dyan sa Senado ay kaping barako na. Yun! naman talaga naman, ano? Balita ang ating mga RH reporters. Unahin natin ang mas matanda. Si Giselle Ricaport. Ang water assets daw kabilang ng mga yate ng ilang sabit sa flood control scandal ay natukoy na. Ayun. Sino nakatukoy niyan? RH15, Giselle Ricaport. Coming, Giselle! Sa Jerry Katunying, 28 na mga water asset kabilang yung mga yate ng ilang sabit sa anomalya sa flood control ang natukoy na ng Independent Commission for Infrastructure o yung ICI. Sabi sa DZRH News ni ICI Technical Working Group Chairman Asek Aboy Paraiso, madaragdagan pa yan dahil patuloy yung search at verifikasyon ngayon ng Maritime Industry Authority o Marina. Subject na raw sa pag-freeze ng Anti-Money Laundering Council ang mga water vehicle na hindi na niya idinetalye kung kani-kanino. Una nang sinabi ni Paraiso sa DZRH na kabilang sa mga nasilip nila yung ilang yate na inuugnay naman kay resigned Congressman Saldico, partikular yung pagmamayari ng Nisibis Bay Corporation. Hindi naman sinagot ng opisyal kung kasama na sa sinisilip nila ngayon yung mga asset ng kontrobersyal na showmaking entrepreneur na si Jonathan Payawalso at kanyang business partner na si Carlito Macadangdan. Sa ngayon, 4.8 bilyong pisong asset na anya yung na-freeze ng pamahalaan kaugnay ng flood control scandal. Siniguro niyang maski itago pang pilit na mga sabit yung mga asset mula sa anomalya, mahahagilap at mahahagilap daw ito ng gobyerno sa tulong na rin ng teknolohiya o makabagong paraan. Una naman ang nagsumite ang ICI ng 125 araw na report kay Pangulong Bongbong Marcos na wala pang desisyon kung bubuwagin na nga ba ang Independent Commission. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Hoy, tayo nga pala yung nagpapaabot ng pakikiramay kumbachero sa pamilya ni Joanna. Joanna Obrique Ramano. Nakakabigla yung balitang news writer po sa DZMM. Si Marie Joanna Carla Obrique Ramano, sa mga kakilala, kaibigan, kamag-anakan. Siya po'y pumanaw na at ang kanyang mga labi ay
ilalagak sa simula sa February 12 to 16 sa St. Peter Chapels, Quezon Avenue, Quezon City. Kalungkot naman yan na si Joanna. No, napaka-bait niyan. Napakabait. Kasama Ayan, natin may dati picture pala tayo dyan. Oh. sa DZMM. Nakikiramay po kami at nakikiramay din kami sa mga naulila ni Karay Tokwing Manlalansan. Yung Ninong Ray Manlalansan. Nakikiramay po kami. Pumano po si Ninong Ray kahapon. Yung detalye po ay papaabot natin sa mga kaibigan at kamag-anak. Marami po kami. Samantala, si Boy Gonzales ay namimili na ng bulaklak. Aba! RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy! Jerry Anthony, tumaas ang presyo ng mga bulaklak sa Dangwa Flower Market sa Manila ilang araw bago ang paparating na February 14. Birthday ni Atty. Reg Solarbal. Ayun! Gonzales. Talaga, ha? Tama. Saka ni Engineer Tony Nanggel. Engineer Tony Nanggel, Feb 14. Feb 14. Ni Chris Aquino, birthday ni Chris Aquino. Maraming Ayon sa mga tindero, Anthony Jerry, ang rosas, particular ang XL size, ay umabot na sa 1,315 ang 2 dosena. Sa sunflower, ang isang bundle na may 10 piraso ay naglalaro mula sa 300 hanggang 500 piso depende sa kalidad. Ang tulip ay nagkalaga 50 kada piraso. Ganun din ang Ecuadorian roses na nasa 150 ang kataasan pa rin ng peso ng pillars, habang ang baby breath ay nasa 250 pesos sa kada kilo. Yung gimsum ay nagkakalaga ng 350 kada bundle. Ganun din ang chamomile na pareho din ang presyo. Tumaas din ang carnation na umabot sa ngayon na 500 piso ang isang bundle. Ang presyo na practical bouquet, yung tinawag na practical darsa, may kasama siyang suklay, salamin o suka na nasa 450 pesos hanggang 600. Ayon sa mga tindero, posible pang tumaas ang presyo ng mga bulaklak dahil sa maaga pa bago ang mismong araw ng okasyon sa February 14. Bagdag pa nila, inaasang mas tataas presyo mismong araw dahil sa dagsa ang mga namimili. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, boy! Kay bilis ng oras. Yeah, talaga naman. Si Kwan pala, si Mary Jane Biloso ay pinapayuhan daw po ng Malacanang na kay Presidente na sumulat ng diretso para humingi ng clemency. Wag na dun sa, wag na pinapadaan kung saan pa. Wag na dumiretso. Kasi baka maging political political issue pa. Pag dumiretso ka na, ayos na. Ikaw mismo yung sumulat. Si General Melencio Buslig, Deputy Regional Director for Operation ng NCRPO, ay birthday pala ngayon. Happy birthday, Kabagis, General Buslig. Binabati ka ni General James Brillantes, Charles Kalima, at ng iba pa. Ayan. Si Ninong Dong sa Feb 12. Ninong Dong, sa Feb 12, sa Huwebes. Sa Huwebes. At si... Saan ba tayo, Ninong Dong? Sa Aurora? Sa Aurora, malapit lang. At sa Feb 23 naman, si RD Ronald Tan. Maraming may birthday ngayong Pebrero. RD Ronald, advance happy birthday. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Si Bobby mahilig daw, nakikinig. Ay, Bobby! Oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. To walk on. This time check is brought to you by AC.